John chapter 8 verse 32 altogether atin pong basahin. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Basahin ko po muli. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Mga kapatid, ngayong umaga, ang pamagat po ng mensahe ng Panginoon is reality check. Sa buhay po natin, hindi po talaga natin matatakasan ang katotohanan. Ito po ay isang bagay na inevitable. Every day, bawat segundo ng ating buhay, katotohanan at katotohanan yung sasampal sa atin. Pero may tatlong bagay dito at hayaan po nating matutunan natin na tanggapin ang katotohanan ng inaalay ng salita ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin, dakila po naming Diyos na Ama, pinakamakapangyarihan po sa lahat. Pinupurit dinadakila po namin ang inyong pangalan sa umagang ito. We thank you for the privilege that we have sapagkat we are living in a free country na kami po ay nakakapaglingkod sa inyo without restrictions, without violating any policies, without violating any ordinances. Bago po ang lahat, humihingi po kami ng tawad sa amin po mga kasalanan. Sa lahat po na kami inisip, sinabi, ginawa na siya, hindi po nagbigay ng kaluguran sa inyo. Dakilang Diyos, dinadalangin po namin lahat ng distractions na maaari pong ma-encounter namin. Ito po ay ilayo niyo mula sa amin, Panginoon. We pray na kami po ay magkaroon ng tutok na atensyon mula sa inyong salita. And we pray na magkaroon po kami ng puso na handang tanggapin ang katotohanan mula sa inyong salita. We know, Lord, that your word is the truth. And there is no other correct response from the truth by accepting it, Panginoon. Wala po kaming ibang pwede at kayang gawin sa katotohanan na pinararanas niyo sa amin, kundi ang tanggapin ang katotohanan ito. Kaya dakilang Diyos, ang dalangin po namin ay kami po ay inyong pangunahan. Itago niyo po ako sa inyong likuran, dakilang Diyos. I am nothing without you. Ako po yung umaasa sa inyo. I pray for wisdom. Tago niyo po ako sa inyong likuran ng sa gayon kayo po ang makita. Maipahayag ko po ng may kapangyarihan at ng may kaayusan at ng may kalinawan ang inyong salita. Kaya dakilang Diyos, di po kami lalabas ng apat na sulok ng iglesyang ito na hindi po kami napagpapagpala ng inyong salita. Mahal ka po namin sapagkat ikaw po ang unang umibig sa amin. Ito po ang aming hiling, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Mari na po kayong magsiyaw. Okay, reality check. Actually, kagabi, naguguluhan ako. Supposedly, ang title ng message for this morning is Truth Check. Somehow, merong difference ang reality between truth. Pero medyo paradoxical kapag in-explain ko. Kasi ako mismo naguguluhan, ano bang pinagkaiba ng reality sa truth. Pero pwede naman silang i-reconcile. Kapag naman sinabi nating reality, ito yung bagay na nararanasan natin. It is the things that we actually see. Yung nakaupo ka sa upuan mo, that's reality. And in the same way, yan ay truth. Kapag po binigyan natin ng pakahulugan ang reality, it means it is an existent fact. Next slide, please. According to differencebetween.com, reality is defined as an existent fact. This means that reality is something existing even before life. Ito po ay isang bagay na hindi natin pwedeng itanggi. We can never contend, we can never oppose sa katotohanan. At mga kapatid, in the same way, ganun din po ang truth. Pagbalik ta rin man po natin, pag-switch at pagpalitan man po natin ng pakahulugan, parehas rin po ang kahantungan ng ibig sabihin ng reality at ibig sabihin ng salitang truth. Kaya mga kapatid, just a little background about the word truth. The word truth was mentioned 333 times in the King James translation of the Bible. 224 times appearing in the Old Testament, and 109 times in the New Testament. So ang reality, it was never mentioned in the Bible. Kaya medyo naguguluhan ako kung ano ba yung tamang term na gagamitin ko na ihahayag ko sa inyo this morning. Pero the Lord had placed in my heart na pwede naman silang parehas na lang. Magpapakahirap pa ba naman ako? What is truth? What is reality? It's just the same. So minsan sa buhay natin mga kapatid, we just want to escape reality. So sobrang nahihirapan tayo sa mga karanasan natin sa buhay, we just want to escape reality. Ayaw nating paniwalaan kung ano yung mga nararanasan natin. Ayaw nating paniwalaan, ayaw nating buksan ang ating mga mata sa katotohanang nilalaan sa atin ng Panginoon. Pero bilang mga mananampalataya as believers, as Bible-believing Christians, wala pong ibang tamang response sa katotohanan, kundi ang tanggapin natin ito ng buong puso. Kasi wala tayong kayang gawin sa katotohanang nararanasan natin. Hindi natin kontrol ang mga bagay na ating nararanasan. If ever
maranasan natin itong katotohanan. Hindi natin mapipigilan yung mga bagay na yan. Truth is inevitable. Truth will always be there sapagkat nabubuhay tayo sa katotohanan. Hindi tayo nabubuhay sa pantasya. Kahit anong gusto nating pagtakas mula sa reality, hindi natin matatakasan ang bagay na ito. Sapagkat ito yung bagay na niloob ng Panginoon na mangyari sa ating mga buhay. And we can never oppose the will of God. Hindi natin malalabanan kung ano ba yung kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. And bilang mga mananampalataya, there is only one correct response sa katotohanan, and that is by accepting the truth. Pero bakit ba hindi natin kayang tanggapin ang katotohanan? Isa rin lang ang nakita kong rason kung bakit nahihirapan tayong tanggapin ang katotohanan. And that is, masaklap tanggapin ang katotohanan. Masakit tanggapin ang katotohanan, lalo't higit kapag ayaw mo ng katotohanan na yon. For example, meron kang isang family member na nasugod sa hospital. Kinakabahan ka. Nagkakaroon ng paglalaro sa isip mo kung ano ba ang diagnosis ng doktor sa kanya. Nag-run ng tests, sasabihin na sa iyong results. This is now the moment of truth. Kinakabahan ka. Parang gusto mo na lang sumabog at ayaw mong malaman yung katotohanan. Gusto mong takpan ng iyong tenga kasi alam mo, it can either be good, it can either be bad, 50-50. Walang ibang choices. It can either be favorable sa'yo. Ito yung isang bagay na ayaw mong tanggapin. Pero ang katotohanan, mga kapatid, kaano man ito kasakit tanggapin, kailangan po nating tanggapin ang katotohanan. Kasi hindi po natin kontrol ang mga bagay na ito. As for me, nasasaktan ako kapag alam kong yung katotohanan ay ayaw kong mapakinggan. 'Di ba? Kapag hindi ako gusto nung gusto ko, masakit yun para sa akin. Pero wala akong magagawa because that is the reality. Hindi ko pwedeng i-condition yung isip ko sa isang pantasya na gusto ako ng taong gusto ko, na gusto rin ako ng taong nagugustuhan ko. Kasi mali po yung bagay na yun. Ganon din po sa iba't ibang mga karanasan natin sa ating buhay. No matter how much we don't want to hear the truth, hindi po natin pwedeng pigilan na hindi mapakinggan ang katotohanan. Sapagkat in order for us to move on with life, we have to accept the truth. Kailangan nating tanggapin na yung mga bagay na nilalaan ng Panginoon sa atin, yan yung katotohanan. At yun yung kalooban ng Panginoon para sa atin. No matter how stinging the truth is, no matter how heartbreaking the truth is, bilang mga mananampalataya, the only correct response we have mula sa katotohanan ng Panginoon, sa reality, ay kundi tanggapin ito ng buong puso at nang walang pagdududa sa ating Panginoon. Tanggapin natin ito at ipagkatiwala natin sa Panginoon kung ano ba yung kanyang kalooban. Hindi natin yan alam. Pero sa katotohanan, doon natin natututunang pagkatiwalaan ng ating Panginoon. Sa katotohanan, doon natin natututunang ilaan lahat ng ating mga hirap at saloobin sa Panginoon. And because of truth, doon din po natin mas nakikilala ang ating Panginoon. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, my prayer is nawa sa pagtatapos ng ating pag-aaral ngayong umaga, matutunan po nating tanggapin ang katotohanan. Because this morning, I want to lay 3 things in your heart. 3 bagay, 3 realities, 3 katotohanan na hindi natin matatakasan bilang mga mananampalataya. 3 truths from the Bible, because the word of God is truth. And ang laman lamang ng salita ng Diyos ay katotohanan. And we can never escape the truth coming from the word of God. 3 bagay na nais kong ibahagi sa inyo this morning bilang mananampalataya. And we have to accept this, ayaw man natin o gusto. No matter how hard it is for us to accept this, we have to accept these truths. Number 1, mga kapatid, let us have a reality check this morning. Bilang mga mananampalataya, we have to remember, number 1, the reality of duty. The reality of duty, o yung ating paglilingkuran sa Panginoon. Ayaw man nating tanggapin yung katotohanan na kailangan nating maglingkod sa Panginoon, but we have to accept the fact na bilang mananampalataya, we have this reality, we have to accept the truth na kailangan nating maglingkod sa Panginoon. According to Mark chapter 10, verse number 45. May you open your Bibles with me, mga kapatid? Mark chapter 10, verse number 45. We have to accept the reality of duty. Kailangan po nating tanggapin na sa buhay natin, hindi lamang tayo observers sa loob ng iglesia.
Kailangan darating yung panahon, yung pagkakataon sa buhay natin, na may gagawin tayo sa loob ng iglesia, na may gagawin tayo para sa ating Panginoon. Meron kasi tayong reality kinokondisyon sa ating isip na okay lang naman na hindi ako magsimba kasi alam ng Diyos na mahal ko siya. Let us debunk that reality that you have formed. Sabi sa Biblia, kung tunay mong mahal ang Panginoon, you should keep His commandments. Amen? And one of His commandments ay you should keep the Lord's Day holy. Kailangan, ipapakita mo yung sarili mo. Or in Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assembly. Kailangan nagpapakita tayo sa Panginoon. Or in Romans chapter 12, that we must present our bodies holy, acceptable unto God, which is a reasonable service. And let us look on 3 reasons kung bakit ba kailangan nating tanggapin yung katotohanan na kailangan nating maglingkod sa Panginoon. Subpoint number 1, bakit natin kailangan tanggapin yung katotohanan na kailangan nating maglingkod sa Panginoon? Next slide, please. Because first, we were saved. That happened in the past. Alam niyo mga kapatid, kaya tayo narito because of only one truth. Dahil tayo tinubos ng Panginoon sa ating mga kasalanan. And we are only able to serve God at the expense of the life of His Son, Jesus Christ. Serving God is a privilege. And if we recognize that privilege at alam natin sa sarili natin na tayo'y ligtas, there was a time, natatandaan natin, tinanggap natin ng Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, kailangan alam natin that there are terms and conditions. Hindi man ito explicitly sinabi sa Biblia na after salvation ay may terms and conditions sa kailangan mong pirmahan or may kontrata. Pero dapat automatic alam natin sa ating sarili na bilang mananampalatayang niligtas ng Panginoon, kailangan nating maglingkod sa ating Panginoon. Why? Because we were saved to what? To serve. Tayo niligtas ng Panginoon for a holy calling. At ang paglilingkuran sa Panginoon ay isang banal na panawagan. Kasi wala namang ibang maglilingkod sa Panginoon kundi tayong mga mananampalataya. And God only expects tayong mananampalataya na maglingkod sa Kanya. Kasi tayo lang naman yung may tamang relasyon sa ating Panginoon. At tayo lamang yung tatanggapan ng Panginoon ng pag-aalay, ng paglilingkod sa Kanya. At kailangan po nating tanggapin mga kapatid, another reason kung bakit we have to accept the reality of duty, not just because we were saved, but let us look on the present. We are servants, mga kapatid. In the same verse, sabi dyan, and called us with an holy calling. Not according to our works, sabi dyan, but according to the grace and purpose of God. We must recognize na tayo naligtas and we are able to serve God because of His grace alone. Kung hindi dahil sa biyaya at sa pagpapako ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, I won't be able to stand behind this pulpit, mga kapatid. Pero dahil nare-recognize ko na dahil niligtas ako ng Panginoon, kailangan lamang na ialay ko yung buhay ko para sa Panginoon. And that goes the same for each and every one of us, mga kapatid. Hindi pwedeng tayo lang ang nakikinabang sa Panginoon. Kailangan may ginagawa tayo para sa Kanya. Kasi ang tunay na grateful sa Panginoon, nagiging faithful sa paglilingkuran sa ating Panginoon. Ang tunay na nagpapasalamat ay hindi lang isang beses nagpapakita sa iglesia. Kailangan every week, as much as possible, sabi sa Hebrews 10:25, huwag kayong magagalit sa akin dahil ito'y salita ng Panginoon. Hindi ito, I did not mouth this, hindi akong author ng salita ng Diyos. Pinapangaral ko lang kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Hebrews 10:25, not forsaking the assemblies. Ano man yung assemblies ng iglesia natin, prayer meeting, cell group, Sunday morning worship, Saturday practices, kung ano man, yun nga yung pinakang mandate ng Panginoon sa atin na huwag nating pababayaan yung ating pagtitipon-tipon para paglingkuran ng ating Panginoon. Kailangan nating tanggapin yung katotohanan na kailangan may ginagawa tayo sa gawain ng Panginoon. Kailangan nating tanggapin yung katotohanan na hindi lamang tayo spectators, but we are servants, mga kapatid. And the last reason kung bakit kailangan nating tanggapin yung realidad or the truth why we have to serve God, because we are stewards. Let's think about the future, mga kapatid. Mas may gravity ang word na steward sa servant. When you are servant, may conditions. Marahil pwede kang mag-serve kung kailan mo gusto. Pwede kang mag-serve kung kailan mo lang nararamdaman na gusto mo. If you feel like serving God, you can serve God. You can be a servant, but you are a seasonal servant.
But when we talk about stewards, ito ay for a lifetime. Iba ang katiwala sa tagapaglingkod. Mas may gravity ang salitang steward. Sabi sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, moreover, it is required unto stewards that a man be found faithful. Sa buhay po natin mga kapatid, we must not only accept the reality of duty because we were saved, not just because we are servants, but let's think about the future. Let's think about heaven. We are stewards as well mga kapatid. Katiwala tayo ng ating Panginoon. Kung ano man po yung mga bagay na meron tayo, pinagkatiwala yan sa ating Panginoon. Kung tayo ay magaling kumanta, pinagkatiwala yan sa atin ng Panginoon, and we must be wise in using yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. And we cannot escape from this reality, mga kapatid. Bilang mga tagapaglingkod ng Diyos, kailangan nating tanggapin yung katotohanan na pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng isang malaking bagay. And we must be responsible sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon because pwedeng kunin ng Panginoon yan sa atin. Ang Panginoon nagbibigay, pero ang Panginoon kayang bawiin sa atin yung mga bagay na yan. If we do not use the things that God has entrusted us, kukunin yan ng Panginoon sa atin. At magre-regret tayo pag ginawa yan ng Panginoon sa atin. Kaya kung nalalaman natin sa ating sarili that God has given us a gift, we must use it without fear. And we must be faithful in using what God has entrusted us. Malaki man yan o maliit, yan ay galing sa Panginoon. Tayo maging tapat sa kung anong binigay sa atin ng ating Panginoon. Bilang mananampalataya, we must realize ng ating paglilingkod, hindi lamang during the times when we are happy. Pero kahit hindi po natin feel na maglingkod sa Panginoon, that's the reality of duty. Kailangan nating maglingkod pa rin. Kasi wala naman tayong ibang pwedeng lapitan kung tayo may masamang nararamdaman kundi ang Panginoon. Walang ibang solusyon sa kung ano mang nararamdaman nating hindi favorable sa atin, kundi ang Panginoon. Kasi di ba, problems have solutions. Questions have answers. Pero kapag ang answers ay hindi enough, nandyan lagi ang Panginoon nating Jesucristo. O hindi man po sapat sa atin kung ano yung nakikita natin, isipin lang po natin lagi ang Panginoon. Para sa gayon, makapagpatuloy po tayo sa ating paglilingkuran. And that is the reality of duty, mga kapatid. That we must serve God. Na kailangan may ginagawa tayo para sa ating Panginoon. We are not spectators, we are servants, and we are stewards. Pangalawang reality, mga kapatid, that we have to accept sa ating mga buhay. Not just the reality of duty. Not just because we were saved, not just because we are servants, not just because we are stewards. Pero habang naglilingkod po tayo sa Panginoon, ito yung isang bagay na hindi natin pwedeng takasan. We have the reality of duty. Pangalawa, we have the reality of infirmity. We have the reality of infirmity or struggles. Pinangako po yan ng Panginoon according to John chapter 16 verse 33, makikibasa nga po, ready, begin. Okay ulit, John 16:33, whatever you see on the screen, read, ready, begin. Actually, this is one of my favorite verses. Isa po ito sa mga kinoconsider kong verses na pinangahawakan sa aking buhay. Now, whenever there are things that do not go in my way, I am always reminded by God na sa mundo, habang nasa mundo ka, may paghihirap. Hindi natin matatakasan ng katotohanan na may paghihirap sa buhay natin. Walang exceptions, unbeliever, believer, tapat o hindi. Meron po at meron tayong kakaharaping paghihirap sa ating buhay. Tayo man po ay malayo sa Panginoon, malapit, may struggles po tayong mararanasan. Pero anong pinagkaiba? Kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon ng tapat, nasa atin po ang solusyon kung paano po natin malalampasan yung struggles natin sa ating buhay. Kung tayo ay may struggles at lumayo tayo sa Panginoon, paano pa natin malalampasan yung struggles na nararanasan natin? 'Di ba? If may infirmity tayong nararanasan, let us glory in it sapagkat kasama natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Sa bawat takbang natin sa ating buhay, hindi man po natin alam kung tayo babagsak, kung tayo aangat, pagkatiwala po natin sa ating Panginoon sapagkat kasama naman po natin siya. Hindi naman po natin hawak yung ating buhay, kaya ipagkatiwala natin sa Panginoon. There are
two reasons kung bakit we have to accept the reality of infirmity. First, infirmities are necessary. Ito po ay isang bagay na niloob ng Panginoon na maranasan ng buong mundo. Higit sa lahat nating mga mananampalataya. Sabi dyan sa same verse, ye shall have tribulation. Lahat kayo'y magkakaroon ng paghihirap. Si Kristo nga, when He was here on earth, He experienced all types of pain na baka hindi natin kayanin kung tayo'y naglakad, buhat-buhat yung krus ng Kalbaryo at napako dun. Pero He bore all those pain at pinangako niya, be of good cheer sapagkat siya mismo na overcome na niya lahat ng sakit ng mundong ito. He has carried the weight of this world upon His shoulders para maligtas lang tayo mga kapatid. He has gone through all the pain. Wala pa nga sa kalingkingan ng pagpapakasakit yung naranasan natin sa naranasan ng ating Panginoon. Tapos tayo ay lalayo pa sa Panginoon. Tapos questionin natin ang Panginoon, bakit natin nararanasan ang mga bagay na ito. May I tell you this morning mga kapatid, and we have to accept this truth. Infirmities are necessary. Katulad sa isang halaman na kailangan ng pruning. It needs room for growth. It needs to cut down the dead stems, yung dead cells na nandun sa dulo nung plant para magkaroon pa ng mas magandang paglago itong isang halaman. Ganon din po tayo sa ating buhay mga kapatid. When we experience struggles, let us not think that God is punishing us, but God is pruning us para tayo mas lumago sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Huwag po nating isiping pinarurusahan tayo ng Panginoon. Kasi hindi naman tayo niligtas ng Panginoon para parusahan. Tayo niligtas ng Panginoon para tayo magkaroon ng katagumpayan sa buhay natin sapagkat alam ng Panginoon na sa buhay na ito ay magkakaroon tayo ng paghihirap. Ang pinagkaiba lang ng taong may Panginoon sa taong walang pananampalataya sa Panginoon ay may alas tayo sapagkat nasa atin ang solusyon sa problema natin dahil kasama natin ang ating Panginoon. We have to accept the fact, the truth, the reality of infirmity because these things are necessary para lumago tayo sa ating buhay bilang mananampalataya. Ang isang wine, para ito'y magkaroon ng pinakamaganda niyang taste, it needs pressure. Pero napakaganda naman ang resulta, yung grapes, yung olive, under pressure, napakaganda na magiging lasa kapag tama yung pressure. Hindi naman tayo makakatikim ng wine kung walang naging olive na pinres, kung walang grapes na pinres. At hindi po tayo mag-move on bilang mas matibay na mananampalataya kung hindi po natin tatanggapin yung mga infirmities, yung struggles, yung trials, yung testings na pinararanas sa atin ng ating Panginoon. Huwag po nating tanggihan yan dahil wala naman po tayong magagawa kapag nasa harap na natin yan. Abnormal po ang isang taong walang problema, kaya lahat ng tao may problema. Pero ang pinagkaiba lang po, may Panginoon po tayong kasama. Kaya wala po tayong dapat ikabahala kapag nakakaranas tayo ng infirmities because we have to think, these things are real, we have to accept it, and this is necessary for our growth bilang mananampalataya. And the second reason why we have to accept the reality of infirmities, because infirmities are just temporary. Tandaan po natin mga kapatid, in 2 Corinthians 4:17, for our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Pinangako sa isang sulat ni Apostol Pablo that our light affliction, imagine ang affliction natin light lang, tapos lalayo na tayo sa ating Panginoon. Tandaan po natin na ang ating infirmities, ito'y but for a moment lang. Hindi habang buhay ay tayo naghihirap. Hindi habang buhay ay tayo iiyak. Hindi habang buhay tayo nasasaktan. Hanggat kasama po natin ang ating Panginoon, meron at merong deliverance sa mga bagay na nakakasakit sa atin. No matter how hard it is for us to accept the truth about infirmity, but this is actually a comfort from the Word of God. Dahil ang ating paghihirap ay hindi magtatagal. Kung meron man po tayong nararanasang paghihirap, in fact, alam ko, bawat isa sa atin, may nararanasan tayong paghihirap. But we have to accept the reality. Nalilipas rin ang paghihirap na nararanasan natin. I-deliver tayo ng Panginoon sa kung ano man pong nararanasan natin. Pagkatiwala lang natin sa Panginoon yan at tanggapin niyang katotohanan na yan. At makikita na lamang po natin ang deliverance ng Panginoon
na gagawin niya sa ating buhay. Sabi diyan, seasons change every quarter or every 3 months of the year. Hindi every month, hindi all around year winter, hindi all around year summer, hindi naman spring, hindi rin naman laging fall, sapagkat kailangan magkaroon ng cycle ang buhay sa mundong ito. At niloob yan ng Panginoon. The sun and moon change positions every 12 hours. Hindi laging buwan ang nakikita natin. Ngayon, araw yun nandyan, mamaya buwan. We get to experience the green pastures and the dry desert, mga kapatid. Darating ang mga pagkakataon sa ating buhay kahit tayo nagtatapat. Paparanas ng Panginoon sa atin yung berdeng mga pagpapala na tayo'y sagana. Pero mararanasan din naman natin yung mga pagkakataon na tayo walang-wala na. Pero ito yung katotohanan na sasabihin ko sa inyo. Sa buhay po natin, maranasan man po natin yung iba't ibang bagay, ni minsan hindi po tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Dumaan man po tayo sa grabing paghihirap. Just a little sharing, testimony mga kapatid. Back in 2018, our family was in the brink of paghihiwalay. Like my mother and father. I went here, nag-pray po kami ni Tita Lenny and I was crying. Sabi ko, bakit ba naman to nangyayari kung kailan ako ay nagsistay sa church, kung bakit kailan naman ako naglilingkod ng sobrang tapat sa, hindi naman sobrang exaggerated. Kung kailan ako nagtatapat sa Panginoon na naglilingkod, bakit ngayon ko nararanasan ang mga bagay na to? Alam niyo po mga kapatid, this is true. This is true. Kwento ko to eh. Kailangan maniwala kayo. After namin mag-pray ni Tita Lenny, pag-uwi ko, kasi pag alis ko ng bahay, kinuha ni Father yung aking little brother. Aalis na daw sila. Pagbalik ko ng bahay, nandun na uli si Papa, kasama yung kapatid. Doon ko unang na-realize na ang buti pala talaga ng Panginoon. Kasi kahit ano man pong paghihirap yung ating mararanasan, even if it seems to be impossible na to make amends of these conflicts, wala imposible sa Panginoon, mga kapatid. No matter how it seems for us to the impossible, lahat ng bagay posible para sa ating Panginoon. At tandaan po natin, infirmities are just temporary. Everything will come to pass. Kung may bagyo man, ang bagyo naman po, hindi naman po nagtatagal yan ng isang buwan sa isang region, di ba? Grabe naman yun. Grabing masisira, grabing casualties yung mararanasan natin. Pero pinaparanas sa atin ng Panginoon yung temporary storm para tayo mas magtiwala sa Kanya. Kaya hayaan po natin, tanggapin lang natin yung infirmities na yan. We have the confidence sapagkat kasama naman natin ang ating Panginoon and we know that everything will come to pass. And the last, mga kapatid, the third reality that we have to accept in this life, the third reality that we have to accept na hindi natin matatakasan, this is the climax, mga kapatid. We have the reality of duty, we have the reality of infirmity, but despite the reality of infirmity, we have the reality of victory, mga kapatid. We have the surmounting coming from God. Sabi sa Psalm 34 verse 19, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth them out of them all. Marami po tayong mararanasang paghihirap, pero de-deliver po tayo ng Panginoon sa mga bagay na yan. No matter how it seems to be impossible for us to pass through the storms, pero ipagtiwala po natin yan sa Panginoon sapagkat ilalampas po tayo ng Panginoon sa mga bagay na yan. Hindi po natin pwedeng tanggihan ang salita ng Panginoon sapagkat this is the truth. Hindi man po natin nararanasan ngayon yung deliverance, pero ipaparanas ng Panginoon yan kung kailan niya loobing maranasan mo ang deliverance. Kanya-kanya po ng timeline ng Panginoon sa ating buhay. Kaya kailangan magtiwala tayo at matutunan nating tanggapin ang katotohanan at ipagtiwala sa Panginoon yung mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Isa pang bagay about the reality of victory, mga kapatid. Another verse there supporting this notion, Romans chapter 8 verse 37. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Sino ba yung umibig sa atin? Walang iba kundi ang ating Panginoon. We can only love God because He first loved us. And the truth na hindi pwede nating tanggihan, we are more than conquerors. Hindi dahil sa sarili nating kakayahan. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil matalino tayo, hindi dahil may kakayahan and we are well off. But because of God Himself.
Walang ibang magbibigay ng katagumpayan sa atin, kundi ang Panginoon lamang. So if we will look back sa buhay natin, ang dami nating naranasang paghihirap. Pero sa kabila ng mga bagay na yun, isa lang dapat yung ina-acknowledge natin. Napakabuti pala talaga ng Panginoon sa aking buhay. Actually, ang ganda po nung kanta kanina, God's been good. Pero sabi ng mga tao sa mundong ito, di ba, pinababayaan na daw ng Panginoon. Just in this country, inflation rate is rising drastically. And we cannot escape this reality. But it is also real na i-deliver tayo ng Panginoon sa kung ano man pong problemang maranasan ng bansa natin. Kung ano man pong maranasan ng bansa natin, i-deliver tayo ng Panginoon. Because we are more than conquerors through God who loved us. Hindi man po natin makita ngayon, pero ipapakita ng Panginoon later on yung deliverance. Kailangan lamang po nating tanggapin ang katotohanan no matter how hard and heartbreaking it is. But we have to learn to accept the truth. And we have to learn, and by accepting the truth, we learn how to trust in God. Kaya mga kapatid, reality check. Sa buhay po natin, nabubuhay pa po ba tayo sa katotohanan? Do we live by this truth of duty? Nare-recognize po ba natin yung katotohanan na kailangan nating maglingkod sa Panginoon? Why do we have to acknowledge this thing? Because we were saved. Hindi naman tayo makakapaglingkod kung hindi tayo tinubos ng Panginoon. We are servants. We are called. We are saved to serve. Hindi tayo tambay. Hindi tayo nakatenga. We have to do something for God. And we are stewards. In the future, whatever God has entrusted us, kailangan maging tapat tayo in season, out of season. May problema o wala, we are happy or not. Regardless of what we feel, regardless of our emotion, kailangan nating magtapat sa Panginoon. Next, the reality of infirmity. Ito yung bagay na gusto nating takasan lagi. Di ba bukas back to reality, Lunes na naman, yung mga magtatrabaho, may 7 to 5 na naman or 7 to 4. Yung mga estudyante, magsusunog na naman ng kilay sa eskwelahan. At ayaw natin yun. Ayaw nating tanggapin yung katotohanan. But in order for us to move on, we have to accept that reality. Ayaw man po natin, may struggle tayong mararanasan because these things are necessary. But despite these things being necessary, these things are just temporary. And despite the reality of infirmity, we have the reality of victory. Ito po yung nagmumula lamang sa ating Panginoon. Tanggapin po natin itong lahat. Kasi hindi po pwedeng, hindi po pwedeng selective yung tatanggapin natin dyan. Kailangan lahat yan tanggapin natin. Kailangan tanggapin natin sa buhay natin since we were saved. Naglilingkod tayo. Kailangan natin tanggapin yung katotohanan na habang naglilingkod tayo, these are the things that might affect our faith in God, may infirmity. But despite the reality of infirmity, we have to accept this is something that will comfort us, that there is the reality of victory. May infirmity, pero may deliverance ang ating Panginoon. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, lalabas tayo dyan, iisipan natin, Monday na naman bukas. Iniisip natin, pagod na tayo. But that's the reality. We can never escape this reality na bukas Monday na naman. Na kailangan na naman natin pumasok sa trabaho, na kailangan na naman natin pumasok sa ating paaralan. But in order for us to move on, we have to accept these three realities. And in the end, may infirmity man, we have the reality. May pangahawakan tayong reality that God will deliver us out of the afflictions that we experience. Kaya reality check, mga kapatid. Let us assess ourselves. Do we live by these realities? Do we accept these realities? Nawa, after the things that we have heard, we learn and God placed in our heart that we accept these realities because this is inevitable and we have to accept in order for us to learn how to trust in God. Purihin po ang Panginoon and to God be all the glory.